Grabe, dami natin trabaho kasi. Sorry. Buti, nandiyan pa kayo. Kapag hintay ba kayo, anong oras na ba? Naku, late na naman ako ng 11 minutes. Wala, marami pa tayong inasikas eh. Andiyan na kayo guys. Sorry. Kung wala na kayo, tuloy ko pa rin to. Mag-reply na lang kayo ang gustong matuto. Ang ayaw naman gustong matuto. Ang ayaw matuto, kailang magtiis tayo ng buhay. Minsan, talunan. Minsan, lugmok. Alam mo na. Gusto natin malaman kasi hinahalungkat natin kung ano talagang ating ugat, ang ating roots. Live na po tayo. Yung mga gusto lang matuto. Yung gusto patayin ng COVID, huwag kayong makinig. Lupit. Alright! Meron na isa. Sino kaya yung isa nanonood? Sino kaya yun? Hello! Mga taga-Bagtas, nasana kayo? Ano ba talaga? Seryoso ba tayo talaga umahon sa hirap? O okay lang? Ha? Minsan meron, minsan wala. Seryoso ba talaga tayo umalis sa sinasabing pabahay lang? Ha? Imposible ba? Alam mo kung ikaw ang sinugo para mangaral, sabi ni Pablo sabi niya, mano man lang sana, sabi niya. Namanikluhod ako sa inyo para maunawaan at matanggap ninyo kung sino kayo. Kaya nung binigyan siya pinadalan siya ng mga love offering ng Pilipos, taga Pilipos, sabi niya, ang Diyos ko isusupply ang lahat ng kailangan ninyo. Hindi niya sinabi ang Diyos ninyo o Diyos natin. Sabi niya, Diyos ko. Iba ang Diyos ni Pablo, kapatid. Iba sa Diyos na kilala natin. Masyadong kaiba. Langit at lupa ang kaibahan. Yan ang gusto natin malaman. Ano ba talagang Diyos natin? Si Pablo, basahin mo sa aklat ng mga gawa. Tinuklaw ng ahas. Makamandag na ahas. Pagkatapos na mawasak ang kanilang barko, sinasakyan si Pablo, isa sa mga nakakadena, isa sa mga dadalhin sa Roma, mga nakakulong, preso. Sabi ni Pablo, dumaan tayo dyan. Hindi natin kakayanin tong bagyo nito. So nakinig naman kapitan sa kanya, dumaan sila doon sa isla. Pag din sa isla, nagpupulot sila ng kasi winter, nagpupulot ng mga kahoy para silaban ang paligid, ang kanilang para magsiga para hindi mainit, malamig. Abay, kapupulot ni Pablo ng siguro ng kahoy, natuklaw siya ng ahas na makamandag. Sabi niya ng mga taga roon, sabi niya, itong taon ito, napakasama talaga ito. Nakaligtas nga sa bagyo, hindi nga namatay sa bagyo, hindi rin nakaligtas sa ahas. Nakalambitin dito yung ahas. Pinagpag ni Pablo dun sa may apoy. Mupo na parang wala. Nakita ng mga taga-isla na yun. Sabi niya, bumaba ang Diyos dito sa atin. O paano katatablan ng kamandag ng ahas yung pawis mo mismo.
nagkakabanggaan ng mga demonyo takbuhan. Paano ka tatablan? Yan ang Diyos ni Pablo na gusto niya ituro sa atin na naging siya. Oh. Alam mo yung kamandag nangyari kay Pablo? Sa mga oras na ito, alam mo yung kamandag sa ngayon? Buong mundo ang kamandag. Nangangatumba na lang sa India. Mga doktor, patay. Seryoso ba tayo malaman talaga? O gusto nyo mamatay? Ha? Mag-load na lang kahit 10 piso eh. Ayaw pa natin. Pabanjing-banjing. Okay lang, ha? Okay lang. Ilang taon na tayo sa group chat, wala man na nagko-comment. Pero okay lang. Ang tao, tapos sisihin ng Diyos. May namatay ba sa inyo? Hindi ka pa rin gigising. Ha? Paano kaya ikaw susunod? Sabihin nyo, galit tayo. Dapat talagang magalit. Yung Diyos. Alam mo ba, ikaw nga ang Diyos. Binigay mo ang bugtong na anak mo sa'yo. Namatay para sa'yo. Tapos, mamatay ka pa rin. Tuklawin ka pa rin ni COVID, patay ka pa rin. Samantala, namatay na ang anak ng Diyos para sa'yo, kinuklaw siya ng lahat ng COVID, kalamidad para sa'yo, tapos mamatay ka pa rin. Parang ganito. Ikaw ang sumaksa. Ako ang umako. Sabi mo, akuin mo pare, dadalawin kita. Ako bahala sa pamilya mo. Okay. Inako. Tapos, tando na. Sa kulungan yung umako. Pagkatapos hindi ka kontento, sama na tayo, akuin ko na rin. Inako na nga eh. Siya na nga magpapabitay para sa iyo eh. Para absuelto ka eh. Yan ginagawa ng Kristiyano. So, ewan ko kung seryoso talaga kayo. Anyway, pag hindi kayo seryoso, okay, it's okay. Basta ako tuloy ako. Na, sana may makinig. Yung hindi makinig, eh di wag. No? Balik kayo dun sa napapakinggan nyo. Pinakinggan nyo, nangangatog sa COVID. Atonement. Punta tayo. Susugan natin itong atonement na ito. Ano ito? Hindi pa ninyo napaliwanag dyan sa inyong church, dito siguro baka may mapulot tayo. Alright? Ano ang atonement? Romans chapter 5 verse 11. No, susugan natin. Hindi tayo tapos kahapon eh. No, bilisan na natin. 7:30. Meron pa tayo appointment ulit. Alright. So, Romans chapter 5 verse 11. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Sa Tagalog, at hindi lamang gayon, kundi tayo nangagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya, palitan po natin ang sunod ng mga salita ayon sa King James. Sa pamamagitan niya, natanggap natin ang palitan. Ang atonement, palitan po. Ang Diyos, nagkatawang tao para magkaroon ng dugo, para kunin ang kamatayan sa iyo. Ang lahat ng kahinaan ng katawan natin para tablan ng kamandag at COVID, kinuha ni Jesus.
at pinagpalit niya sa kanyang pagiging Diyos. Ulitin ko. Maari sa inyong denominasyon, sabihin na natin inyong mga pastor, mga leaders sa church, hindi ko sinisisi dahil ganun din naman tayo nung araw. Ay takot sa COVID. Alright? Dahil ang COVID, nakakamatay. Correct? Pumapatay. Ang Diyos, nagkatawang tao para magkaroon ng dugo at laman para mayroon siyang pagtubos. Dahil kung walang dugo, walang pagtubos. Ibig sabihin pagtubos, pagbawi. Sinanla, binayaran para makuha uli. Doon sa pagtubos niya, kasama po doon ang iyong lumang sarili na tinatablan ni COVID. Pinatay niya sa krus. Inilibing niya kasama niya. Nang malibing tayo kasama niya, si Jesus bumaba sa Hades. Kinuyog siya ng mga alipores ni Satanas. Pinagwasiwas niya lahat. Humakbang siya papunta kung saan nakaupo si Satanas sa kanyang trono. Paliwanag ko sa ganung paraan. Dahil spiritual po ito, pero doon natin sabihin, nakaupo sa trono. Ang nakaupo sa trono, hari. Kaya siya nakaupo sa trono, dahil hawak niya ang kapangyarihan o susi ng kamatayan at impyerno. Basahin mo na sa Bible yan. Nung kinuha niya, mula noon, kung hindi mo pa alam, kaya malaman mo ngayon, mula noon, si Satanas wala ng kapangyarihan sa kamatayan at sa impyerno. Ang susi o kapangyarihan na yun, nung bumangon si Jesus, kasama yun sa sinasabi niya, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, ibinigay na sa akin. Dahil dito, pag sinabi, dahil dito, yung sa Mateo 28, dahil dito sa mga kapangyarihan na ito, na binibigay ko sa iyo, humayo ka. Maging saksi ka ng katauhan ko. So ngayon, kinuha ni Jesus ang susi ng kamatayan at impyerno at kaharian ng Diyos sa kanya rin ibinigay sa iyo. Ang problema sa Kristyanismo na alam natin, takot tayo kay kamatayan samantala tayo nang may susi ng kamatayan. Tayo na ang may susi sa impyerno. Kaya nga, the gates of hell shall not prevail against you. Kaya mong buksan ang gates of hell. Ano yung gates of hell? Yung gate. Ano bang gate sa Tagalog? Marami nakakulong doon. Nakasaray. Alam mo kayo mga evangelist, pag humayo kayo, para mangaral sa kalsada, sa bus, sa jeep, alam nyo ba na ang susi ng impyerno hawak nyo? Binubuksan nyo ang gate ng impyerno. Alam mo yung impyerno? Nandito sa lupa, may impyerno rin. Yung marami nagpapakamatay dahil oppressed, depressed, hirap sa buhay, iniwan ni Love, iniwan ni Dodong, iniwan ni Inday. Yun, nagbigti. Yung oppressed, depressed, hirap, sakit, may cancer dito, may lupus kung ano-ano,
Nakakulong yan sila sa pintuan, sa gate ng hell. Dito pa lang may hell na, kapatid. Anong ginagawa mo sa susi? Buksan mo sila. Dala-dala mo ang susi na mabuting balita ni Kristo Jesus na kapangyarihan ng Diyos para sila palabasin sa gate of hell. Tapos sabihin mo, tatablan ka ni COVID. Ikaw nga may hawak ng susi ng kamatayan eh. Eh di sana hindi mo na hawak ang susi ng kamatayan. So, ito ang gusto nating. Kaya, alam mo, marahil ang punto ng pananalita ko eh, minsan marami na offend. Minsan gusto ko rin baguhin ang punto. Magbait-baitan ako. Minsan pinipilit ko rin talaga maging mabait katulad ng mga pastor nyo kung magsalita. Hindi makabasag plato. Pero yung tinutuklaw ng kalamidad, patay. Gusto ko rin sana ganon. Kaso hindi ako lumaki ng ganyan eh. Hindi ako ganun lumaki eh. Bata pa ako talaga, lumalaban na ako ng talian sa bewang eh. Lumalaban na talaga ako ng bahala na bukas. Kasi lumaki po ako na hindi ko alam kung ano yung sinasabing sabong mabango. Hindi ko po alam yung sinasabing ketchup. Hindi ko alam yung shampoo eh. Basta mayroon kaming Tide, no? Tide. Yun yung pampaligo namin. Yun dito. Hindi ko nga alam yung toothpaste nung araw, kapatid. Nalaman ko lang o kaya nakagamit lang ako ng toothpaste ng 4th year na yata ako. 4th year high school. Dahil maging asin, hindi namin kayang bilhin. Marami naman bayabas sa likod bahay. Kuha ka lang ng tangkay ng bayabas. Pwede na yun. Ha? Hindi ko alam yung mga pochero. Sinasabi yung mga kaldereta. Palay ko doon. Ha? Hindi ko alam yung malamig na tubig. Sa banga lang kami nagpapalamig. Naalala kong tatay ko. Mga alas 5 ng hapon, magpipigaan na ng ano yan. Yung medyo hinog-hinog na, no, na kalamansi. Ako, may tinatabi na ano yun, na medyo asukal. Lagay doon sa parang, mayroon kaming sardine. Alam mo yung aming plato, sardine tawag namin. Hindi po plato na katulad ngayon. Yung lata. So, meron din kaming parang pitsil na lata rin. Tapos doon, haluin ng tatay ko. Ilagay yan doon sa labas ng bahay. Doon. Tingin kami. Pahamugan para lumamig. So, kain na kami, kain. Mamaya, mga alas 7, kailan, mga 7 o'clock, 7:30 noon, tulog na tao sa bayan kasi wala ang kuryente. 7 o'clock, yun na. Tatagay na sa amin. Yun ang pinakamalamig sa amin. Juice. Ibuti pa kayo. Kaya nung araw, talagang labanan, kapatid. Huwag na huwag mo maagaw sa akin ng 5 centimos na. Babaliin kong leg mo. Nung panahon. Basta makaya kita. Wala kaming pakyanan. So, hindi gusto, baguhin ko, huwag kayong magalala, mababago rin ako. Nanalita, bait. Bait ko. Kaya kung minsan, mayroong matigas ang ulo sa church. Alam kung pwede lang. Yan ang hindi maganda eh. No? Kesa mamatay ka sa COVID. Maganda pa iuntog ulo mo eh. Para makinig ka. Okay?
Eh kung babait-bait tayo, eh doon sa inyo, sa church nyo, mabait mga nagsasalita doon. Di ba? Kasi ngayon kayo ng pera, dito libre lang. Alright, tingnan niyo po ang sinasabi natin. Punta tayo sa Hosea. 7:30, tigil na tayo. Hosea! Yeah, nagingit kita ko kapatid kasi gusto ko makabawi. Kaya pag nakikita ko si Ate CJ, si Ate Sina, nagpipreach, mga bata, ganyan, 15 years old, 14 pa lang, nagpipreach na sila. Tuwan-tuwa ako kasi nakakabawi ako. Alam niyo kung bakit? 14 kaming magkakapatid. Ulitin ko para maunawaan niyo kung bakit nagingit-ngit ako. 14 kami, pangalawa ako sa panganay. 14 kami. 3 babae, 11 lalaki. Dumami kami na dumami kasi tatay medyo baog. Maghabol naman ng babae ng babae. Karoon kami ng mga babae namatay. Ang 2 bunsong babae, sabay namatay. Namatay alas 10 ng umaga yung isa. Namatay ng alas 10 ng gabi yung isa. Pagkatapos nagkaroon ako ng mga bata, mga bunsong kapatid, ang gwagwapo ng mga kapatid kong puputi. Matangkad pa sa akin. 19 years old. Ang sumunod sa kanya, 17 years old. Galing Maynila, umuwi dun sa Bisaya dahil mamimiesta. Eh dahil nga itong mga matatandang kapatid, maraming tinumba, marami ring salanta, dahil alam mo naman, pinalaka kami ng gano'n. Ako naman taga-bayad ng piyansa. Di alam, niyaya doon sa kabilang baryo, mamiesta. Pagkatapos nila kain, paglabas, nakaabang na yung 4 na tao. Yung 19 years old, binagalaga dito. 45 ang bala ng tawag sa akin, pugakam. Hindi lumusot dito. Kung lumusot sana, okay. Hindi lumusot, tumama dito sa esophagus. Bumaba sa kanyang puso. Bumunot siya ng ganon. Wala na, kumano na. Tumba. Yung isang kapatid, 17 years old, hinawakan ng 2 dito. May 2 nagsasaksak dito. Nakabitiw, tumakbo sa tubuhan. Nalaman ng mga kapatid, kumuyog doon, pumunta doon. Nakuha nila, pumunta ng dugo, naubusan ng dugo alos. Yun na sa ospital, wala, patay. Sa isang araw, kapatid. Binitaw ng kapatid ko, wala ako nasa Maynila ako Binitaw ng kapatid ko, kinuha ang Granada. Pinuntahan nila doon. Pati aso nila pinagpapatay ng kapatid ko. Pero wala na sila. Nagtakbuhan sila. Ang balitaan namin na sa Malabon, ubos sila, kapatid. Nung panahon na wala tayong Diyos, kapatid, sabi ko siya, dudukutin kita. Kaya ngayon, dudukutin kita sa kamay ng impyerno para hindi ka mamatay katulad ng mga kapatid ko. Hanggang sa sunod-sunod na namatay, 4 na lang kami natira. Kaya ako, meron akong adikain, kapatid, sa pamamahagi nito. Baka kayo wala. Okay lang. Basta ako gusto kong marinig ninyo. Na hindi dapat mangyari kanino man sa inyo. Dahil lahat yung demonyo. Wala nang pumapatay na Diyos. Demonyo. Dito sa Hosea, tingnan mo. Chapter 13. Verse 14. Tapos Tagalogin natin. Ito, prophecy na naganap nung matanggap natin ang atonement. Basahin ko sa King James Version.
I-translate na sa Tagalog kasi marami naman hindi marunong ng English din katulad ko, no? I will ransom them from the power of the grave. Yan si Jesus. Tutubusin ko sila sa kapangyarihan ng libingan. I will redeem them from death. Tutubusin ko sila mula sa kamatayan. At nang nangyari yan, at napagtagumpayan ni Jesus ang lahat ng yan, bumangon siya mula sa patay. At ito ang sinunod niya. O death, I will be thy place. O kamatayan, ako ang magiging salot mo. Unawain mo nga. O kamatayan, ako ngayon ang iyong salot. Ano ang dala ni COVID? Kamatayan, di ba? Takot ang halos lahat ng tao. Pero kung alam mo ang atonement, ang palitan, sabi mo, kamatayan, narito ako. Ako ang salot para sa iyo. Ayan, malinaw. Ibig sabihin, pag nakita ka ni COVID, ni kamatayan, nangangatog siya. Bakit? Nasa iyo ang susi. Pwede mo siya isara. Kaya sabi niya, ikaw ang salot para kay kamatayan. O grave, I will be thy destruction. O libingan, ako ang tagapagwasak mo. Hindi ka pakikinabangan. Pero pumapayag tayo sa mga mahal natin sa buhay, napatayin ng sakit, kalamidad, dahil hindi natin alam. Sinabi ng doktor, wala na. Kapatid, hindi ako pwedeng linlangin ng ganon. Ilang kanser sa kamay na ito na pinatungan, na gumaling, stage 4. Ilang karumal-dumal na sakit. Hindi ako pwedeng linlangin. Imposible daw. Ano imposible? Mayaman, mahirap. Nakita ko, bumangon sa sakit. Hindi ako mas magaling sa inyo. Lahat tayo ganon. Then natanggap natin ang kapalit. Tingnan mo kung sino tayo. I will ransom them from the power of the grave. I will redeem them from death. O death. O kamatayan. Ako ang magiging salot mo. I will be, sabi dito sa prophecy. Itong I will be, naging katotohanan na ngayon. Naganap na. Natanggap na natin ito eh. Atonement. O grave, I will be thy destruction. I will be. Dahil hindi pa naganap. So, natanggap na natin ang atonement, ang palitan. Naganap na ito sa iyo at sa akin. Repentance shall be hid from mine eyes. Kung hindi mo manawa nito, may repentance pa. Ang ibig niyo sabihin, hindi magbabago ang desisyon ko. Pag sinabi ko, matutupad. Hindi magbabago ito. At naganap nga. Naganap ang palitan. Ano ang palitan? Naunawan niyo? Yung dalawang yan? Death, grave. Yan ang kinakatakutan ni Pedro noon eh. Kaya tinakwil ni Pedro si Jesus. 3 beses niya tinatwa. Dahil takot siyang patayin ng mga Romano. Tanging si John the Beloved.
At si Maria ang naroon sa paanan ng krus. Walang pakialam si Juan. Mahal niya si Jesus. Sobrang mahal niya. Si kuya niya. At siyempre, ang ina. Andun sila. Kaya sinabi ni Jesus, babae, narito ang iyong anak. Lalaki, narito ang iyong ina. Tangi si Juan. Sa lahat ng mga disipulo ni Jesus na naging apostol, lahat sila pinatay. Lahat sila pinatay. Pero hindi naman nakaramdam ng kamatayan yung ngayon. Tanging si Juan ang namatay sa katandaan. Dahil sabi ni Jesus, hindi siya mamamatay hanggat di ako babalik. At bumalik nga si Jesus. Nakita ni Juan. Isinulat niya sa Book of Revelation. Pero si Juan, pinrito, niniro dun sa kawa ng mantika. Akala na patay na. Inango nila ng sagwan. Paglabas sa kawa, buhay si Kuya Juan. Hindi nasirang mata. Sabi ni Nero, pambira ito. May Diyos nga ito. Sige, tapon mo nga doon sa island, sa Patmos. Doon, nag-usap siya ni Jesus. Nakapunta siya. I was in the spirit, sabi. Nasa espiritu siya. At nag-usap sila ni Jesus. Isulat mo, sabi. Nakaranas na kayo na ganong buhay. Kayang-kaya natin maranasan every time ang ganon. Kung man lang sana, meron tayong pagpupursigi. So ano ang atonement? Tingnan niyo po ang atonement. Hindi pwede magpalitan ang Diyos ng katawang tao, tapos ikaw tao, naging Diyos. No, hindi pwede. Walang ganyan. Tao ka lang, naging Diyos ka. O naging lahi ka ng Diyos. Hindi pwede yun. Tingnan mo, ng palitan. Efeso, chapter 1. Mayroon tayong 17 minutes. Efeso, chapter 1. Verse 3 to 4. Tatak lagi. Makinig po, makinig please. Nihinay-hinay natin at maaari lang ibaba natin. Natandaan yung atonement, ha? Palitan. Nung natanggap natin kapalitan, naganap yung Hosea 13:14 na tayo na ngayon ng salot sa kamatayan. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. We should be holy. Tandaan niyo ang salitang holy. Tingnan mo sa Tagalog. Purihin naman ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya. Saan ka pinili? Sa Kanya. Bago itatag ang sanglibutan. Bago pa itatag ang sanglibutan, nasa Kanya ka. Pinili ka niya para ipadala sa lupa. Okay? Bago pa itatag ang sanglibutan upang tayo maging mga banal. Bakit binanggit mga banal? Dahil Diyos lang ang banal. Ang ibig sabihin, banal ka na. Dahil pinili ka sa Kanya eh. Pero pagdating sa lupa, hindi ka naging banal. Bakit? Nagkasala na si Adan at si Eva eh. Hindi na sila banal. So lahat tayo na galing kay Adan at kay Eva, hindi banal. Pero sabi niya, upang maging banal. Bakit? Dahil darating si atonement, palitan. Ang mga banal po, hindi po tinatablan ng kamatayan. Ulit. Ang mga banal,
ay lahi ng Diyos, kaisa ng Diyos. Kaya walang tumatanggap na sila'y banal dahil takot sila at nahubog sila ng kaalaman na sila ay kandidato sa kamatayan. Kaya nga pag may COVID, takot-takot na pag-iiwas. Ilang beses ko ba nakwento sa inyo? Si John G. Lake. Nagnanaknak ang katawan ng tao. Nangatumban na lang sa Africa. Pumunta sila doon. Ganyan din ang suot ng mga doktor, mga frontliners. Lahat. Parang astronaut. Sila, wala silang guantes, walang lahat. Basta tinutulungan nila. Nagnaknak ang mga... Pag ano na yung virus na yun, nanaknak ang katawan ng tao, patay. Ang matulungan nila dahil sa ospital, binubuhat nila. Nagtaka yung mga doktor, sabi niya, ba't hindi kayo natatakot? Kami nga doktor balot na balot kami. Sabi ni John G. Lake, hindi, mga anak kami ng Diyos. Huh? Hindi, kunin mo, ang nana. Patong mo sa kamay ko, tapos tingnan mo sa microscope. Kumuha ng nana, yung virus. Pinatong sa kamay, dito sa palad ni John G. Lake. Tingnan sa microscope, kitang-kita nila. Pero unti-unti nangamatay sa palad ni John G. Lake. Buto at laman ng Diyos ni Kristo. Banal! Ang sinasabing atonement, hindi ka basta naging lahi ng Diyos. Dati ka na lahi ng Diyos. Dumating ka sa lupa, hindi ka banal. Dumating ang atonement para maging banal ka, ikaw na hindi banal, pinatay niya. Nagpalitan. Ang tawag sa 2 Corinthians 5:18, reconcile. Punta nga natin. Tapos magtapos na tayo. 2 Corinthians 5. So, para malinawan sana, no? Malinawan ninyo. Simple lang naman kung inyo talagang pakinggan. Palitan. Hindi pwede magpalitan na ang tao naging Diyos. Tao ka lang Hindi. Hindi ka pwedeng ibalik o maging siya kung hindi ka dating siya. Malinaw doon sa verse 4, kay Kristo ka na bago pa itatag ang siyang libutan. Pinili ka na sa Kanya bago pang siyang libutan. Wala pang langit at lupa. Kaya nga wala kang hanggan 2 Corinthians 5:17 hanggang 18. Sa King James Version ko basahin kasi sa Tagalog hindi niyo makuha. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Hindi po creation o creation. Hindi siya creation. If anyone be in Christ, he is a new creature. Sa Tagalog, ang sino man na kay Kristo ay bagong nilalang. Hindi po nilalang ito. Creature siya. Ibig sabihin, new kind of man. Bagong uri ang species ito. New creature siya, hindi siya new creation. Hindi siya kinreate ng Diyos. Ikaw at ako, hindi ka kinreate ng Diyos. Hindi. Ang demonyo, ang mga anghel, kinreate ng Diyos yan. Pero ikaw at ako, pinili mo na sa Kanya. Pinanganak ka ng Diyos. Hindi ka kinreate ng Diyos. Noon yun. Nung makasalanan ka pa, kaya pinatay niya. Wala tayong time. Pero, yan, new creature ka. All things are passed away. Wala na. Wala na yung luma. Behold, all things are become new. Ang lahat ng bagay na lumipas na. Tingnan mo, sabi niya, lahat ng bagay ngayon bago na. At ang mga bagong bagay na ito, tingnan mo sa verse 18, and all things are of God. Itong mga bagong bagay sa Diyos ito. Diyos ito. Lahat ng bagay. In Him we live, in Him we move, and have our being. Ito yung all things are of God. Lahat dito, pati yung ito yung dulo ng daliri mo, Diyos yan. Itong buhok mo, kilay mo, Diyos yan, kapatid. All things are of God. Sinulat lang ng ganyan. Pero pwede natin sabihin, all things are God.
Yeah, tingnan mo kung bakit. And all things are of God, who has reconciled us to Himself. Reconciled. Ang ay prefix na ibig sabihin binalik. Ang concile, ibig sabihin iisa. Ibinalik na iisa. Unto Himself. Sa sarili niya. Bakit? Doon tayo galing, di ba? Nabasa natin kanina. Efeso 1:4. Galing tayo sa kanya, pinili tayo sa kanya. Kaya, ang atonement, hindi ka pwedeng magpalitan lang, pinalit ni Jesus ang sarili niya sa iyo, naging ikaw si Kristo, o nagkaroon ka ng buhay Kristo, ikaw buto at laman ni Kristo, basta na lang ganon, itao ka lang. Hindi pwede yun. Imposible yun. Ang sinasabing atonement, palitan, dati ka ng ganon. Ibinalik ka lang. Ayan o. And all things are of God, who has reconciled us to Himself. Sa pamagitan daw ni Kristo Jesus, by Christ Jesus. Binalik ka sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Dahil siya nga yung pumatay sa iyo sa krus eh. Siya nga yung lumibing sa iyo eh, kasama niya eh. At nabuhay siya maguli, kasama ka rin sa pagkabuhay niya maguli. Dito nangyari yung palitan. Pero ang palitan eh, sa pamagitan ni Jesus, nabalik ka iisa sa Diyos. Reconcile. Sa Diyos na naglalang at ng langit at lupa, naglalang, nag-create ng anghel, ng iba ay naging demonyo. Nilalang mo lang yan, kapatid. Binalik ka sa tunay mong pagkatao, iisa sa Diyos. Kaya binigyan din tayo, sabi niya ito, has given us the ministry of reconciliation. Binigyan din tayo ng trabaho para ibalik din ang lahat sa Diyos. Hindi mangyayari yan kung hindi mo hawak ang susi ng kamatayan at susi ng impyerno. Yung sabi sa Matthew 16:19, sabi, the gates of hell shall not prevail against you. Why? Pagdating ng araw na yun, bigay ko siya lahat ng susi. Anong matalian mo sa lupa, tatalian sa langit. Anong pakawalan mo sa lupa, pakawalan sa langit. Hawak mo susi, kapatid. So, hawak mo susi. Pagkatapos, tinuklaw ka ng COVID, patay ka. Oh, come on! Hawak mong susi ng kamatayan, ikaw masusunod. Sabi nga, ikaw nga yung salot sa kamatayan eh. Tapos, nadikit ka sa may COVID, papatayin ka rin. Oh, come on. Iba sila. Di ba natanggap mo ng palitan eh. Naibalik ka na sa tunay mong original na katauhan eh. Iisa sa Diyos. So in Him we live, in Him we move. Sa Kanya tayo nabubuhay, sa Kanya tayo gumagalaw. Pati itong bigote ko, Diyos to. Come on. Baka ka lang mo biro. Lahat yan, all things are of God. All things are God. Sakit, ano? Pero yan ikaw. Sasaktan ka ba? Hindi magpapatay ka sa COVID. Sasaktan ka pala eh. Kagad-agad ng balita eh. Sasaktan ka. Para sa kapanginambangan mo, nasasaktan ka. Biro mo yun. Binigyan ka bilyon-bilyon, nasasaktan ka. Eh kung yan. Tama na sa amin itong kamote. Kung yan. Parang ganun. Binigyan ka ng kapangyarihan eh. Tinanggap mo na nga ang atonement eh. Kaya nga, pag natanggap mo, talagang pinaniwalaan mo, nangangatog na si COVID sa iyo eh. Kaya hindi nang papalata. Kunyari, walang COVID sa paligid. Kasi baka mahalata siya, mapalayas mo. Kasi nga, ikaw magpapalayas ng diablo, di ba? Itong kamay mo, pag pinatong mo sa may sakit, gumagaling. Kaya pag nandiyan ka, hindi siya atake doon sa mga pasyente. Sabi ng doktor, pwede na po yan, okay na po yan. Baka lalabas na po yan sa linggo. Inalin lang ka naman. Akala mo okay. Hindi mo ginamit ang susi mo. Yung linggo, patay siya. Pagkapalilin lang. Ipatong mong kamay mo. Palayasin mo. Anong magaling niya? Anong magaling? Wala pa yung kamay ko eh. Wala pa akong sinabi. Sabi mo magaling. Magaling yan pag sinabi ko. Bakit? Ako nga salot sa kamatayan. Ang ko takapagwasak ng libingan. Bakit? Ayan o.
Bumalik na ako sa tunay ko katauhan. Iisa sa Diyos. Banal. Sana nakuha niyo mga kapatid. Sana may time tayo. At sana hindi kayo na-open sa galit ko. Hindi ako galit. Ayoko lang mamatay tayo. Nang ganyan-ganyan. Uwi tayo sa Lord. Unang kaduda-duda. Kung hindi pa dumating ang rapture. Pero bago tayo umuwi, buksan natin lahat ng pintuan ng impyerno na sa atin ang susi. Wasakin natin ang lahat ng libingan para hindi na siya pakinabangan. Dahil natanggap na natin ang palitan. Naibalik na tayo sa original nating katawan. Ayan ang linaw. Kung basahin mo hanggang 21, ikaw na nga ang nakikitang righteousness, katuwiran ng Diyos. Dahil ikaw ang buto at laman ng Diyos. Ulit-ulitin natin, ang ulit-ulitin kasi ang alam natin noong araw, tao lamang tayo. Sa mundong ito, tao po ang pinakamakapangyarihan. Hindi po Diyos. Kaya nga hindi puspos ang Diyos pag wala siyang katawan. Basahin mo Kolosas 2:9 hanggang 10. Hindi siya puspos, hindi siya kompleto. Kung wala siya, katawan, ikaw at ako. Sa mundong ito, wala siyang magagawa kung wala siyang katawan. Kaya sabi niya, patong mong kamay mo sa may sakit. Palayasin mo ang diablo. Hindi niya sinabi, ako magpalayas ng diablo. Ikaw, kasi ikaw ng buto at laman ko. Ikaw nakikita na ako. Nasa yung susi. Dahil dito sa mga susi nito, humayo kayo. Tapos takot tayo. Oo, takot tayo noon. Hindi ngayon. Dahil alam mo na, natanggap mo na eh. Naibalik ka na. Yung pagtanggap mo ng atonement o kung yung palitan, ibig sabihin, naibalik ka sa original mong katauhan na isa sa Diyos. Banal. Walang banal na pwedeng kanti-kantiin ng kung anong kamatayan. Mga makasalanan lang ang namamatay kasi ang kabayan ng kasalanan, kamatayan. Ibanal ka eh. Kaya nga binanal ka eh. Oh, unang Korinto 6:11, binanal tayo. Bakit? Dahil mayroon tayong ministry of reconciliation eh. Ibalik din natin sila lahat sa Diyos eh. May trabaho tayo, kapatid. Hindi tayo nagpipreach-preach lang dito para sabihin mayroon tayong bagong sekta. Mahatak ko kayo sa bagong sekta. Hindi. Balik kayo doon kung saan kayo. Basta dala-dala yung katotohanan na ito. At lahat sila doon, palayain nyo sa labas. No? Ilabas nyo sa pintuan ng impyerno. Dahil sa inyo susi. No? Wasakin nyo lahat ng kamatayan doon. O ng libingan doon. Ikaw ang may trabaho niya, kapatid. Tayo. Hindi Diyos. Kaya nga mayroon siya katawan eh. Oh, Hosea 13:14, ha? Tandaan mo. Oh, itong binasa natin, Romans 5:11. Ha? At ito, binasa natin, 2 Corinthians 5:17-18. No? Efeso 1:4. Galing talaga tayo sa Diyos. Upang maging banal tayo pagdating natin dito, na natanggap natin atonement. So, anong ginagawa natin susi dito? Kapangyarihan na ito. Ano itong katauhan na ito kinakatakutan ng diablo? Kinakatakutan ngayon ng COVID. Dahil sabi niya, tayo ngayon salot sa kamatayan. Pag nakita tayo, nangangatog siya kamatayan dahil nandiyan salot. Bakit? Biro mo, paano hindi tayo maging salot sa kanya? Ha? Dahil nandiyan tayo, napapalayas natin siya. Dumating pa lang tayo, ang liwanag natin, lalo nang dumidikit sa kanya, nangangatog siya. Tahimik siya. Para hindi siya manata. Tapos ang doktor, okay na po yan, okay na yan. Lalabas sunod na araw, namatay. Bakit? Nalin lang tayo. No? Okay, Doc, sige po. Pagtali ko ng doktor, patungan mo! Ng kamay mo. Diklaran mo, palayasin mo. Huwag kayong maniniwala. Kita mo, patay pa rin. Gumaling tatay mo, ngayon patay pa rin. Bakit? Hindi mo ginamit. Nalin lang ka. Ka magpapalin lang. Tayo lang makapagdeklara. Sabi sa Juan 5:25, 26, 27, sabi niya, may karapatan tayo dahil anak tayo ng tao. Humusga. Tayo lang may karapatan niyang kapatid. Sabi ng doktor, magaling. No! Maraming magaling, gumaling, namatay din sa kanser. Tayo lang makapaghusga niyan. Husgahan mo. Ipatupad mo ang pagiging salot mo sa kamatayan. Linisin mo siya. Huwag kang palilinlang nila sa doktor na magaling niya. Anong magaling? Kami lang nakakapagpagaling dahil banal kami. Kami pinadala dito. Buto at laman ni Kristo.
Kaya pagtalikod ng doktor, gawin mo ang trabaho mo. No naman niyo po. Salamat, Ama. Hallelujah. Sana may time kami. Pero Lord, sapat na ito kasi maraming baguhan, Ama. Alam mo, nawa nila. Susugan na susugan namin ito bukas. Kaya, salamat po sa atonement. Salamat at naibalik kami sa iyo muli sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito katotohanan, walang pasubali na katotohanan. Kaya sa lahat na nakinig at makikinig pa, Ama, paunawa niyo po ito. At alam ko, paunawa ninyo. Mga anghel, dalhin niyo lahat ng kaluluwa na dapat magising sa video na ito. Father, we give you all the glory and the honor and the dominion sa pangalan ng aming katuwiran, aming buhay, si Kristo Jesus. We bless you, Father. Thank you, Abba. Guys, I hope you understand kung sino ka. Huwag tayo palinin lang, ha? Pag dinik na ng doktor na magaling, huwag ka, tingnan mo mabuti. Patupad mo yung kagalingan. Alright? Bukas ulit. May time tayo. Sundan nyo naman ako. Biro naman. Alright. Remember, I love you. Kahit galit ako, tingin mo, hindi. Hindi nga ako galit dahil ayokong masalanta tayo. Okay? I love you.